Exodo Kapitulo 27. Ang altar ng tansu. At gagawin mong kahoy ng akasiya ang dambana, na 5 siko ang haba at 5 siko ang luwang, ang dambana ay gagawing parisukat, at ang taas ay magkakaroon ng 3 siko. At gagawin mo ang mga anyong sungay sa ibabaw ng 4 na sulok ni Yaon, ang mga anyong sungay ay kaputol din, at iyong babalutin ng tanso. At igagawa mo ng kanyang mga kawa upang mag-alis ng mga abo, at ng mga pala, at ng mga mangkok, at ng mga pangalawit at ng mga souban, lahat ng mga kasangkapay gagawin mong tanso. At igagawa mo ng isang salang tanso na tila lambat ang yari, at ang ibabaw ng nilambat ay igagawa mo ng 4 na argolyang tanso sa 4 na sulok ni Yaon. At ilalagay mo sa ibaba ng gilid ng dambana, sa dakong ibaba, upang ang nilambat ay umabot hanggang sa kalahatian ng dambana. At igagawa mo ng mga pangga ang dambana, mga pinggang kahoy na akasiya at babalutin mo ng tanso. At ang mga pangga ni Yao ay isusuot sa mga argolya, at ang mga pangga ay ilalagay sa 2 tagiliran ng dambana, pagka dinadala. Gagawin mo ang dambana na kuloong sa pamamagitan ng mga tabla kung paano ang ipinakita sa iyo sa bundok, ay gayon gagawin nila. Ang bakuran ng tabernakulo. At iyong gagawin ang looban ng tabernakulo, sa tagilirang timugan na dakong timugan ay magkakaroon ng mga tabing sa looban na linong pinili, na may 100 siko ang haba sa isang tagiliran. At ang ihahaligido'y 20, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 20 na tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilot ni yaon ay pilak. At gayon din sa tagilirang dakong hilagan, sa kahabaan ay magkakaroon ng mga tabing na may 100 siko ang haba, at ang mga haligi ng mga yaon ay 20, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 20 na tanso, ang mga sima ng mga haligi at ang mga pilot ng mga yaon ay pilak. At sa kaluwanggan ng looban sa kalunuran ay magkakaroon ng mga tabing na may 50 siko, ang haligi ng mga yaon ay 10 at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 10. At sa kaluwanggan ng looban sa dakong silanganan, sa dakong sinisikatin ng araw, ay magkakaroon ng 50 siko. Ang mga tabing sa isang dako ng pintuang daan ay magkakaroon ng 15 siko, ang mga haligi ng mga yaon ay 3, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay 3 rin. At sa kabilang dako'y magkakaroon ng mga tabing na may 15 siko, ang mga haligi ng mga yaw ay 3, at ang mga tungtungan ng mga yaw ay 3. At sa pintuan ng looban ay magkakaroon ng isang tabing na may 2 pang siko, na ang kayo'y bughaw, at kulay ube, at pula, at kayong linong pinili, na yari ng mangbuberda, ang mga haligi ng mga yaw ay 4, at ang mga tungtungan ng mga yaw ay 4. Lahat ng haligi sa palibot ng looban ay pagsusugpungin ng mga pilteng pilak, ang mga sima ng mga yaon ay pilak, at ang mga tungtungan ng mga yaon ay tanso. Ang haba ng looban ay magkakaroon ng 100 siko, at ang luwang ay 50 magpasaan man, at ang taas ay 5 siko, kayong linong pinili, at ang mga tantungan ay tanso. Lahat ng mga kasangkapan ng tabernakulo, sa buong paglilingkod doon, at lahat ng mga tulos ni Yaon, at lahat ng mga tulos ng looban ay tanso. Ang langis para sa ilawan. At iyong iuutos sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng tag-anas na langis ng binayong olibo na pangilawan, upang papagnangasing palagi ang ilawan. Sa tabernakulo ng kapisanan sa labas ng lambung na nasa harap ng kaban ng patoto, ay aayusin yaon ni Aaron at ng kanyang mga anak mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon, magiging palatuntunan sa buong panahon ng kanilang lahi sa ikagagaling ng mga anak ni Israel.